Pakiusap po sa lahat ng tatanggap ng banal sa mga tagubilin. Para sa mga bata, ang pari o ang extraordinary minister ang maglalagay ng ostya direkta sa inyong bibig. Hindi ito ay binibigay sa kamay, kaya huwag ninyong gagalawin ng ostya. Paglapit ninyo, bahagyang ibuka ang bibig at ilabas ng kaunti ang dila para maayos na mailagay ang katawan ni Kristo. Pagkatapos, lunukin agad at magdasal ng tahimik bilang pasasalamat. Para naman sa mga adults, karaniwan ay tatanggap sa kamay. Ang tamang paraan ay ilagay ang kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang kamay upang doon mailagay ang ostya. Pagkatanggap, gumilid ng kaunti, isubo agad ang ostya at magdasal ng tahimik. Lahat po ay inaanyayahang lumapit ng maayos, maglakad ng mahinaon at sundin ng tagubilin ng mga tagapag-ayos upang mapanatili ang paggalang sa banal na sakramento. Maraming salamat po. Ang misa sa araw na ito ay tinatawag ding Misa Aurea o Ginintoang Misa. Pinagdiriwang ang Misa Aurea noon nang may malaking kapistahan. Nakasulat sa ginto ang malalaking titik ng ebanghelyong babasahin sa aklat at maliwanag ang mga kandila sa buong misa. Ang kapistahan, mga titik na ginto at liwanag ng mga kandila ay mga pagpapahayag ng dakilang biyayang idinulot ng mga salita ng Anghel Gabriel at ng tugon ni Maria. Ngayon di ipahahayag ang simula ng buhay ni Jesus, ang salitang nagkatawang tao. Magsitayo po ang lahat. Kagandahan ng umaga at mamasdan
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Almighty Father, glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth, peace the people of good will. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world. Have mercy on us. You take away the sins of the world. Receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth, peace the people of good will. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ. With the Holy Spirit, in the glory of God the Father, glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth, peace the people of good will. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang iyong mga anak ay magkamit ng paglingap ng mahal na Birheng Maria, at pakundangan sa Kanya ay mahango ang tanan sa lahat ng masama, at maging dapat sumapit sa ligayang walang maliw, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magbibigay ng palatandaan ng Diyos na magpapatunay ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Maglilihi ang isang dalaga at ang anak nito ay tatawaging Emmanuel. Ang Diyos ay nasa piling natin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nung mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambayanan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos sa inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon? Sino nga ang ahahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok sa tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Ama ng liwanag, buong kagalakan naming hinihintay ang pagdating ng iyong anak, ang aming manunubos. Siya ang nagbibigay ng pag-asa, galak, kapayapaan at pagmamahal sa aming mga puso at kalooban, at ang pumapawi sa dilim ng kasalanan. Ibuhos mo sa amin ang iyong pagpapala habang sinisindihan namin ang kandilang ito. Ang liwanag nawa nito ay maging tanda ng kanilang kaningning-ningning ni Kristo sa aming buhay, na aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki na buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," ang wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan nito. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon, ibinalita ng anghel kay Zacarias na magdadalang tao ang kanyang asawa na si Elizabeth. Ngayon, ibinalita ng anghel kay Maria na siya ay magdadalang tao, manganganak ng isang lalaki at tatawaging Jesus. Isang tanong na hindi po natin maiiwasan dito. Father, ano po yung pagkakaiba ng pagbabalita ng anghel kay Zacarias at ang pagbabalita kay Maria? Bakit po natin tinatanong to? Kasi si Zacarias, ibinalita sa kanya, pagkatapos, pinarusahan siya. Hindi na makapagsalita pagkatapos. Samantalang si Maria, ibinalita sa kanya at umalis ng matiwasay yung anghel. Nasaan yung pagkakapareho, nasaan yung pagkakaiba? Ito po yung aking homily ngayon. Ipapaliwanag ko po. Unahin po natin yung mga similarities. Ano po ba yung pagkakapareho ng dalawang pagbabalita? Una, pareho silang binisita ng anghel. Ano pong pangalan nung bumisita ang anghel sa kanila? Po?
Tulog pa yata kayo. Anong pangalan po nung anghel? Yung iba kasi dito, alam nilang angel, yung kondensada eh. Actually, hindi po siya ordinaryong anghel. Isa po siyang arkanghel. Mas mataas po yung level niya. Archangel. Si Gabriel. Pareho po sila. Magkaibang buwan, pero parehong anghel yung bumisita sa kanila. Pangalawa, pagkatapos po ng pagbati, pareho silang sinabihan ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias, huwag kang matakot, Maria. Bakit kaya? Kasi po, hindi ordinaryong tagpo yung nangyari. Hindi siya tao sa tao. Tao sa anghel. Hindi siya nangyayari araw-araw. Kaya mayroong pangamba na baka matakot yung tao na nakakakita ng anghel. Kaya nagbigay muna ng babala o sinabihan muna ng anghel si Zacarias at Maria, do not be afraid. Pareho sila. Pangatlo, pinangakuhan silang dalawa na pareho silang magkakaroon ng anak na lalaki. Sinabi mismo, anak na lalaki. At pang-apat, pinangalanan nung anghel yung dalawang magiging anak. Ang sabi kay Zacarias, tatawagin mong Juan. Ang sabi kay Maria, tatawagin mong Jesus. Ano pong apelido ni Jesus? Po? Talagang pipi yata itong mga to. Anong apelido po ni Jesus? Christ. Ang pangalan po niya, Jesus, hindi po niya apelido yung Kristo, yung Christ. Wala pong apelido yung tao noon. Idinidikit lang nila yung lugar kung taga saan sila. Kaya yung tawag kay Jesus, Jesus of Nazareth. Gaspar of Doroplac. Ganun po yun. Lang imposible na magbuntis. Pareho po yan. Si Elizabeth ay baog. Si Maria ay birhen. At panghuli, yung pinakaunang salita na sagot nila doon sa anghel ay ang tanong na how? Paano? Pareho po sila. Ito po yung mga similarities ng dalawang pagbabalita ng anghel kay Zacarias at kay Maria. Ngayon, ano po yung tugon nila? Dito po natin malalaman at makikita bakit pinarusahan si Zacarias at si Maria hindi.
Di ba, ang sabi ng anghel kay Zacarias, magkakaroon kayo ng anak na lalaki, tatawagin mo siyang Juan. Ang tugon ni Zacarias sa anghel ay ganito, paano ko matitiyak na mangyayari ito gayong matanda na kaming pareho? Uulitin ko po, paano ko matitiyak na mangyayari ito? Yan po yung kay Zacarias. Yung kay Maria naman ganito, paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tignan po ninyo kung may pagkakaiba ba. Yung kay Zacarias, paano ko matitiyak na mangyayari ito? Yung kay Maria, paano mangyayari ito? May pagkakaiba po ba? Po? Meron po, wala? Meron. Anong salita? Paano ko matitiyak na mangyayari ito? Si Maria, paano mangyayari ito? Ibig sabihin, yung kay Maria, tinanggap po niya yung misyon, yung plano ng Diyos. Sa kanyang tugon, nagtatanong lang siya, paano ba mangyayari ito? Paano ba ako magbubuntis? Lalaki ba yung tiyan ko? Paano ba ako manganganak? Paano ko ba ipapaliwanag sa mga tao? Ibig sabihin, may halong curiosity yung kay Maria. Hindi niya tinanggihan, tinanggap niya, nagtatanong lang siya, paano mangyayari ito? Kaya nga sinagot siya ng anghel. Ang sinabi ng anghel, bababa ang banal na espiritu, lulukuban ka ng kataas-taasan, banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. At pagkatapos na ma-explain ng anghel, ang sabi ni Maria, o sige, oo, alipin ako ng Diyos, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. At tumalis na po yung anghel. Pero yung kay Zacarias, ang tanong niya, paano ko matitiyak na mangyayari ito? Kung itatranslate po natin sa Kapampangan, ang sinabi niya, makanano ko asigurado na malyari ing sinabi mo. Sigurado ka? Totoo ba yan? Gets po ninyo? Yung kay Zacarias, may pagdududa, may pag-aalinlangan. Humihingi pa siya ng sign. Sige nga, i-explain mo nga kung totoo, kung paano mangyayari, kung paano ako makakatiyak. Anong sinabi po ng anghel sa kanya? Ipinadala ako dito ng Diyos, ako'y mensahero, ibinigay ko sa iyo yung message, hindi ka naniwala, kaya ngayon mapipipi ka. Yun, di na nakapagsalita. Si Maria, tinanggap niya, nagtanong lang. Samantalang si Zacarias, pinagdudahan niya yung plano ng Diyos. Amen po. Kaya po siya naparusahan. Ano yung meron kay Maria na wala kay Zacarias? Yung tinatawag po nating total obedience. Masunurin po si Maria.
Sa Kapampangan, mapaminto. Mapaminto ya. Yung ginawa po niya, hindi blind obedience. Alam po ninyo yung blind obedience? Bulag na pagsunod. Kung isa-search po ninyo sa Google, yung meaning ng blind obedience, ang sasabihin niya sa inyo, following orders without thinking, without asking question, without any moral evaluation. Na kahit alam mo yung utos, makakapanakit ng iba, makakapatay, makakasama, hindi ka na nag-isip, hindi ka na nagtanong, ginawa mo na lang yung pinag-uutos. Blind obedience. Kung i-apply po natin ito sa ating politika, halimbawa, kung sino man po yung pinuno doon sa mga nawawala na sabungero, inutusan niya yung mga tao, hulihin ninyo sila, patayin at itapon sa lugar na ito para sa kabayaran, bulag po sila. Kung totoo man po yung war on drugs ni Duterte, inutusan niya yung mga naka-uniforme na pulis, patayin ang mga drug addicts, yung mga sumunod sa kanya, bulag. Si Pastor Kibuloy, yung mga followers niya, kung alam nilang umabuso siya, meron siyang mga kaso, pero tinatago pa rin nila at pinagtanggol, blind obedience. Wala nang tanong-tanong, di ka na nag-isip, kinampihan mo yung mali. At meron din pong mga bulag na sumusunod pag pinag-usapan po natin ang ating pananampalataya. Marami po yan. Yung tipong magkukumpisal ka kasi takot kang pumunta sa impyerno, bulag ka. Pabibinyag mo yung anak mo kasi alam mong kikita ka, bulag ka. Magpapakasal ka kasi pinipressure ka ng iba, tumatanda ka na, bulag ka. Kuya Monching, ba't nakatingin ka doon? Tanungin mo sila, bakit ka nagsa-sign of the cross? Hindi ko alam, basta Katoliko ako. Ba't ka sumusunod ng prosesyon? Sumasama. Sinabihan kami ni Father na sumama kami eh. Bakit ka nagsusuot ng scapular na yan? Wala lang. Trip ko lang. Sasabihan niya yung mga anak niya, sumali kayo doon sa pagtuturo ng mga katikista. Palaging may merienda, tapos graduation, may bag, may notebook, may ballpen. Bulag ka. Alam niyo yung mga bulag na Katolikong sumusunod, sila yung mga madaling maakay ng ibang sekta. O-offeran lang sila ng ganito. I-invite namin kayo, meron kaming pamamahayag. Pakakainin kayo. Yun na. Yung tipong alam nila Katoliko sila pero hindi nila alam bakit sila Katoliko. Paano sila naging Katoliko? Nakakatukso ngang isipin na yung iba, Katoliko lang sila kapag simbang gabi eh.
Kahit sa mga barangay, umaapaw yung mga nagsisimba. Kaya nga, yung kay Maria po, hindi naman blind obedience. Hindi siya nag-oo doon sa anghel dahil natakot siya doon sa anghel. Hindi. Nagtanong siya, paano ba mangyayari ito? Diba, wala namang masama kapag meron kang hindi maintindihan sa pananampalataya mo. Magtanong ka. Pero kasi kung minsan, bago ka magtatanong, mas pinaniniwalaan mo na yung mga pamahiin na sinasabi nila. Kaya po, sa huli, hindi po sapat na mahal mo lang ang Diyos. Kung talagang mahal mo ang Diyos, dapat kilalanin mo rin siya. Dahil imposible na mahalin mo yung isang tao na hindi mo kakilala. Amen? Sabi nga nung isang kanta, I knew I love you before I met you. Kabaliwan yun. Mahal na daw niya bago pa sila nag-meet. Hindi totoo yun. Hindi mo pwedeng mahalin yung tao na hindi mo kakilala. Kaya sana kung meron kayong mga resolusyon sa darating na taon, ito yung mas kilalanin ko ang Diyos. Pag-aaralan ko na ang pananampalataya ko. Upang sa ganun, masabi mo talaga na mahal mo siya. Kasi hindi ka bulag, kilalang kilala mo ang sinasampalatayanan mo. Amen. Humiling tayo sa Diyos Ama ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng Kanyang anak na siyang ating tunay na kalayaan. Manalangin tayo. O Diyos, halina at kami palayain. O Diyos, halina't kami palayain. Manatili nawang tapat kaming iyong simbahan sa misyon ng pakikinig ng iyong anak upang ang aming pagpapatotoo ay tunay na maging mapagpalaya. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Palayain nawa ng mga lingkod bayan ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Gawin mong mga kasangkapan kaming mga natitipon ngayon ng iyong pagpapalaya sa mundong nababalot ng kadiliman at paghihirap. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Makaranas nawa ng tunay na kalayaan ang mga kapatid naming yumao sa piling mo. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Sama natin sa ating mga panalangin ang isang pasalamat at intensyon nila Mr. and Mrs. Don and Grace Julian at ang kanilang pamilya, Robert Romero and family, Jason Ray Rodriguez, Pangan family, Tessie Pagio and family, Albino family, para sa anibersaryo ng kasal nila Mr. and Mrs. Alan and Dolor Pitacio, para sa mabilisang paggaling nila Ramon Nasino, Rodolfo Manzano, Mena Tabulina, Dorado Manalili,
Roldan Guerrero, Brother Joe Gonzales, at panalangin para sa kaluluwa nila Marcelino and Fruto Cañarejo, Dominador Libunaw, Emirenciana, Evagrio Libunaw, Eva Lolita Rodriguez, Felipe Rodriguez, Noji Escalona, Jocelyn Ramones, Romara Reyes, Father Tirso Ador Romy Dispacio, and Bishop Rick Macaraeg. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. O Diyos, halina't kami palayain. Ang lahat ng ito ay aming samudalangin sa ngalan ni Kristo magpasawalang hanggan. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you. Fruit of the earth and work of human hands will become for us the bread of life. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you. Fruit of the vine and work of human hands will become for us our spiritual drink.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong aming paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lingapin mo ang mga alay at panalangin. Ngayong ang mahal na ina ng Diyos ay ginugunita, upang maging kalugod-lugod sa iyo ang mga ito at magdulot sa amin ng tulong at kapatawaran mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Maria, Kanyang inang tunay. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa, ni Leon na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Spirit. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Awa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng Libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
weary world rejoices for yonder praise, a new and glorious morn. Fall on your knees, O hear the angel voices, O night divine, O night when Christ was born, O night divine, O night, O night divine. Fall on your knees, O hear the angel voices, O night divine, O night when Christ was born, O night divine, O night divine. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, ay maging dapat nawang magkamit ng iyong kaloob na pagtubos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po, linggo, ang schedule po natin, kagaya po nito, yung 4:30, wala po tayong 6 a.m. na misa. Yung susunod na misa ay 7:30. Wala rin pong misa sa barangay at walang misa sa hapon. Dalawa lang po, yung 4:30 at yung 7:30. Bukas po ay nasa ika-4 na linggo na tayo sa panahon ng Adbyento. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama na bugtong na anak na naparito noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig, na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay
na hindi matatapos kapag siya'y dumating ng may nakadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglayang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Simbang gawi, simula ng Pasko, sa puso ng lahing Pilipino. Siyang nagabi, kaming gumigising, sa tugtog ng kampanang walang tigil. Maaga kami kinabukasan, lalakad kami langkay-langkay. Babatiin ng ninong at ninang ng maligayang Pasko po at hahalik ng kamay. Simbang gabi, simula ng Pasko, sa puso ng lahing Pilipino. Siyang nagabi, kaming gumigising, sa tugtog ng kampanang walang tigil. Maaga kami kinabukasan, lalakad kami langkay-langkay. Babatiin ng ninong at ninang ng maligayang Pasko po at hahalik ng kamay. Babatiin ng ninong at ninang ng maligayang Pasko po at hahalik ng kamay.